Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. And last Sunday, we started a brand new series, unexpected series po ito. We call it Silent Seasons. Sino po dito naka-attend last Sunday? And yung first installment ng ating series ay pinamagatan po natin, When Nothing is Happening. Ang aim ng series natin ay ipaalala sa atin at i-remind tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na may mga pagkakataon sa ating buhay na parang dry, may mga pagkakataon sa ating buhay na kahit nananalangin naman tayo, nananampalataya tayo sa Panginoon, ay may mga moments pa rin na parang tuyo, dry seasons, o parang tahimik ang ating Panginoon. Pero ni-remind tayo ng series natin last Sunday, o ng preaching po natin last Sunday, na kahit mukhang walang nangyayari, merong ginagawa ang ating Panginoon. Now, tatapusin po natin yung series na yon ngayon, and we're praying na kung sa mga susunod makapag-start pa tayo ng series or kung ano po yung pag-aaralin natin. Pero ngayon po, bago ko po ibigay yung title, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang hari, 1 Kings chapter 19, verse 1. Unang hari, o 1 Kings chapter 19, verse 1. 1 Kings 19, 1. Ayan. Sabi po dito, when Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets. Verse 2, so Jezebel sent this message to Elijah. May the gods, small letter G, sabihin, Diyos-Diyosan, may the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Verse 4, then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die, and prayed that he might die. Ano laman ng prayer niya? Sabi niya kay God, I have had enough, Lord. He said, take my life. Take my life. For I am no better than my ancestors who have already died. Verse 5, then he lay down and slept under the broom tree. After nung prayer niya kay Yahweh, nakatulog siya sa ilalim ng puno, but as he was sleeping, an angel of the Lord touched him, at ang sinabi sa kanya, get up and eat. Bumangon ka at kumain. Verse 6, he looked around, and there his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Verse 7, then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. Verse 8, bago po yung title natin. So he got up, 2 beses siyang kumain, 2 beses siyang natulog, 2 beses siyang ginising, 2 beses siyang kumain, at nung pangalawang panggising niya, so he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the Mount of God. So he got up and ate and drank, and the food he gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the Mount of God. Pinamagatan po natin ang week 2 ng ating series na Silent Seasons, When You're No Longer Okay. When you're no longer okay. Last week, pinreach po natin
na manampalataya tayo. Believe something. Believe in something even when nothing is happening. Manampalataya ka kahit mukhang walang nangyayari. But what if something already happened? Paano naman ang gagawin mo kapag dumating na yung healing, dumating na yung breakthrough, dumating na yung promotion, dumating na yung answered prayer, pero still, ganun ka pa rin? Nakuha mo na yung mga pinagpe-pray mo for so long. Natupad na yung mga panalangin mo. Ginawa ng Diyos yung kahilingan mo. But paano kung after ng breakthrough, saka nagkaroon ng breakdown? Madalas natin naririnig na pinipreach. After ng iyong breakings, then here comes the breakthrough. Paano kung baliktad? Paano kung pagkatapos ng breakthrough, saka yung breakings? Paano kung pagkatapos ng matinding pagpapala, kasunod pala nun, ay matinding pagsubok? Last week, pinag-aralan natin na kahit mukhang walang nangyayari, merong gagawin ng Diyos. Pero paano kung merong ginagawa ang Panginoon sa'yo, but still, ang nararamdaman mo pa rin, you're not okay. You're tired. And you're still in that dry season. Nag-improve yung grades. Pero pakiramdam mo pa rin, you're still a failure. Dumating yung breakthrough. Pero ang naramdaman mo, meron ngang breakthrough, pero ikaw ay burnout. Sinagot ang mga panalangin. Andon na tinutugon ng Panginoon ng kagalingan. Nandon ang provision. Pero bakit meron pa ring anxiety? Pupunta ka ng simbahan, umaattend ka, but you're tired of pretending to be okay. Umuupo ka, ngumingiti ka sa iyong mga connect group. Sinasabi mo na okay ka lang, but deep inside, you're not okay. I was reading this research, nakalimutan ko na po yung title, pero mayroong isang research about dito sa isang tao, or article, na ito pong tao na to ay physically healthy on the outside. Okay yung kanyang weight, kumpara yung weight sa kanyang height, match. Tama rin sa kanyang edad. Ibig sabihin, sakto yung kanyang BMI. Malusog siya, healthy siya on the outside. Pero sabi ng research article, isang umaga, habang nagja-jogging siya, bigla na lang siyang natumba. Inatake daw siya sa puso. And habang binabasa ko yon, nagkaroon ako ng realization. We can be healthy on the outside, but still unhealthy on the inside. Hindi porke masaya sa labas, masaya rin ang kalooban. Kasi pwedeng nananalo ka sa labas, pero natatalo ang puso mo. Pwedeng masaya ka, umaattend sa simbahan at nakangiti ka, pero pag uwi mo sa bahay, punong-puno ka ng overthinking. Pwedeng blessed ka during Sunday worship experience, pero pag uwi mo, nandun na nilalaban mo pa rin yung mga panalangin na iniwan mo. Pwedeng masaya ka na umattend dito, and after doon, punong-puno ang iyong spirito. Encouraged ka, motivated ka for the week, pero pag uwi mo, magkaaway pa rin naman si nanay at tatay. Pag uwi mo, wala pa rin namang isasaing. Pag uwi mo, delay pa rin naman ang sweldo. Pag uwi mo, hindi ka pa rin naman magaling. What will you do when you're not longer okay? When you're no longer okay? And minsan may mga pagkakataon sa ating buhay, magaling po tayong mag-pretend. Magaling tayong mag-hide. Magaling tayong magtago. Kasi pakiramdam natin, matatakpan ng pag-attend natin, matatakpan ng pag-share ng mga Bible verse sa social media, matatakpan ng pagngiti natin yung totoong pinagdadaanan natin. Pero gusto kong sabihin sa iyo, mga kapatid, na anuman yung pinagdadaanan mo ngayon, nakikita yan ng Diyos. Itong mensahe po natin ngayong umaga, hindi po ito tungkol sa pagharap natin sa mga bagyo ng buhay. Ito po ay tungkol sa, kahit na pagtagumpayan mo na yung maraming bagyo sa iyong buhay, bakit bumabagsak ka pa rin? Bakit nag-run out na yung strength? Bakit napapagod pa din? Kung babalikan po natin yung pinag-aralan natin last Sunday, 1 Kings chapter 18, nagkaroon ng breakthrough si Elijah. Nagkaroon sila ng battle kasama yung mga propeta ni Baal. Sino ang tunay na Diyos? Si Yahweh. Nag-send siya ng fire. Well, in fact, sabi ng scripture, binuhusan pa yan ng tubig. Pero nag-send siya ng fire. Pero ang hinihintay ng bayang Israel is not the fire. Ang hinihintay nila is the rain. Sinend ng Diyos yung fire para patunayan kung sino ang tunay na Diyos. At sinend ng Diyos yung rain para patunayan na tapat siyang Diyos. Na may mga pagkakataon sa ating buhay, may mga apoy ng pagsubok,
Pero pinahintulutan nyo ng Panginoon para makilala mo sino ang tunay na Diyos. Pero after ng pagsubok, nandyan ang ulan ng pagpapala para makita mo na sa gitna ng pagsubok, tapat ang Diyos. Now, si Elijah, na-receive niya parehas. The fire, the rain, the breakthrough, the miracles, na-receive yun lahat ni Elijah. Kaso nga lang, ano pong nangyari? Pagdating po ng 1 Kings chapter 19, naka-receive siya ng message. Naka-receive siya ng death threat. At yung threat, ano sabi? Patayin ako na mga Diyos-Diyos ang sinasamba ko kung hindi kita mapatay sa ganitong oras din bukas. Saan galing yung threat? Kay Jezebel. Sabi natin, last Sunday, si Jezebel is spiritually aggressive. Siya ay diniceive niya yung bayang Israel na sumamba doon sa Diyos ang si Baal, na pinaniniwala ang storm god. Pero napatunayan natin, hindi totoo si Baal. Hindi rin totoo si Asherah. Isa lang ang tunay na Diyos, ang ating Panginoon. Dahil kapag peke, hindi nagtatagal. Kapag hindi totoo, it will not withstand the test of time. He called down fire from heaven. In-expose niya yung 450 na propeta ni Baal, yung bulaang propeta ni Baal. He prayed. And after po ng kanyang pananalangin, nagkaroon po ng tag-ulan. It was a public victory. It was a visible miracle. It was a moment of breakthrough. Pero alam niyo po ba, just one chapter later, after 1 Kings 18, here comes 1 Kings 19. The same Elijah na nag-pray kay Yahweh, the same Elijah na ginamit para maging vessel ng miracle, was the same Elijah na nanalangin at pagod na pagod dun sa ilalim ng puno. At anong panalangin niya? Anong sinabi niya? Lord, take my life. Gusto ko nang mamatay. Bawian mo ko ng buhay. Sabi dito, basahin natin yung 1 Kings chapter 19, verse 3. Yung naka-highlight dyan, sabi dito, Elijah was afraid. Sabi niya po natin, takot, afraid, and fled for his life. Elijah was afraid and fled for his life. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Nakakatakot po ba? Nakaka-motivate, di ba? Alam nyo po ba yung, di ba, pag yung katabi, meron po ba kayong, pag nakita nyo, sa school, alam mo, mga estudyante, di ba may teacher kayo na pag nakita nyo, nakakatakot? Pero meron kayong teacher na pag nakita nyo, nakaka-motivate, di ba? Ayun na naman si sir, parang gaganahan ako mag-aral. Yung parang, hindi siya nakaka-boring magturo. Tapos meron kayong teacher na pag nakasalubong nyo, non-terror, nakakahiya. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Tapos meron kayong teacher naman, na kapag nasalubong nyo, parang, may kakaibang aura sa doon kay sir. Nakaka-motivate siya, nakaka-encourage mag-aral pag siya yung nagtuturo. Pero ano nyo po ba, yung source ng fear, sometimes hindi visible. Ang source ng fear, di ba? Akala natin, sources ng fear, visible. Takot ka sa aso, takot ka sa ipis, or takot ka mawalan ng pera, takot kang awayin ng asawa mo. Di ba? Diba, ano yan? Kumbaga, yan yung mga visible sources ng fear. Marami tayong takot. Pero most of the time, ang source ng fear is not visible, invisible. Natatakot ka dun sa mga bagay na ipinag-aalala mo, o yung natatakot ka dun sa mga bagay na hindi pa naman nag-i-exist into reality, pero iniisip na natin. Alam niyo po ba sobrang makapangyarihan ang isip? Makapangyarihan ang isip. Gusto niyo i-try? Try natin gaano ka-powerful yung mind. Kung paano niya namamanipulate, paano ka matakot. Subukan niyo nga pong wag mag-isip ng elepante. Wag niyo pong isipin yung elepante. Wag niyo isipin yung elepante. Di ba hindi niyo mapigilan? O nga, no, elepante. Gusto mong isipin, kalabaw, pero elepante yung naiisip mo kasi yun yung naririnig mo. May trigger. Now, tignan niyo mga kapatid. Hindi mo makokontrol yung sasabihin ng tao at maririnig mo sa iba. Hindi mo rin makokontrol yung papasok sa isip mo. Pero pwede mong piliin ano yung mag-i-stay dito. Kaya sabi ng Biblia, feed your mind with the Word of God. Kaya minsan, nauunahan tayo ng pag-iisip, nauunahan tayo ng pagkatakot. Bakit? Yung isip natin, ang laman, hindi salita ng Diyos. Ang laman, mga bagay na makasanlibutan.
Pero kung papalitan natin yung ating isip ng mga bagay na nanggagaling sa ating Panginoon, ano mangyayari? Of course, meron pa ring takot, pero hindi ka nag-iisa. What do we do that even after the breakthrough, meron pa ring breakdown? Ilan po sa atin, maybe matagal na po kayo sa inyong pananampalataya or nagsisimula pa lang. Some of you think na nag-fail po kayo spiritually. But deep inside, you're just running empty. Alam niyo po, valid yung emotions natin. Valid din yung pagkapagod po natin. And ito po yung good news. Ito po yung good news. God is not angry at you being tired. Hindi po galit ang Panginoon sa atin kung nakakaramdam po tayo ng pagkapagod. At malapit po ang Panginoon dun sa mga tao na honest at hindi po nagpe-pretend. Kasi may mga tao po na tinatry talaga nilang maging malakas. Alam niyo po ba, kakapeke ho natin na maging malakas ang expectation sa'yo, palagi malakas ka. Kaya hindi mo mapakita yung kahinaan mo. Hindi mo mapakita na nagkukulang ka rin sa pananampalataya. Hindi mo mapakita na nagtatanong ka rin at nagdududa. Now, mga kapatid, gusto ko pong sabihin po sa inyo, na may mga pagkakataon sa ating buhay na matatakot po talaga tayo. Hindi natin maiiwasan na matakot. Matatakot ka sa bayarin, matatakot ka dun sa boss mo, matatakot ka dun sa babayarang tuition, matatakot ka sa pagpapagamot, sa pagpapagaling. Merong source yung pagkatakot. Pero itong guarantee. Kapag natatakot ka, pwede kang kumalma dun sa presensya ng ating Panginoon. This message is for somebody. Para po sa ito, na kapatid, may pagkatakot ba ngayon sa puso mo? Marami ka bang katanungan sa Panginoon? Meron ka bang hinihingi ngayon sa Diyos? And for so long, hindi pa binibigay ng Diyos. At dahil hindi pa nangyayari, natatakot ka na baka hindi niya nagawin. Alam mo, huwag kang mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil kung tapat ang Diyos noon, tapat pa rin siya ngayon. May mga pagkakataon sa ating buhay na yes, nakakatakot yung nasa harap natin. Nakakatakot yung laban na meron ka. Nakakatakot yung season na meron ka. Nakakatakot yung mga iniisip mo. Nakakatakot din yung nakaraan mo. Nakakatakot din kung paano ka mag-isip. Nakakatakot sa bahay nyo. Nakakatakot kapag mag-isa ka. Pero lagi mong tatandaan sa buhay na ito, gaano man kahirap, nandiyan ang Diyos para saluhin ka. May mga pagkakataon sa ating buhay na yes, inaalaw ng Lord na matakot ka, hindi para lang pagtripan ka. Hindi lang para paipakita sa iyo na merong feeling of fear, kundi may mga pagkakataon sa ating buhay na natatakot ka at inaalaw ng Diyos yon para mas lalo kang kumapit sa Diyos. Hindi mo ba nakikita? The more na mas nakikita mong kulang ka, mas kumakapit ka dun sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. May mga bagay tayong natutunan. At may mga natutunan po tayo sa ating buhay na tinuro sa atin ng Panginoon nung naghihintay ka, nung nagdududa ka, at nung natatakot ka. Hindi natin makokontrol yung response na, hindi natin makokontrol yung mga pagkatakot na darating sa ating buhay, pero pwede nating makontrol yung response natin sa ating mga pagkatakot. Amen. Amen. Sa mga estudyante, nakapasa na kayo ng exam, pero ngayon wala kayong ganang pumasok. You made it through the stress, pero exhausted pa rin. Sa mga meron pong asawa, may asawa, you prayed for restoration. Nag-usap na kayo ng partner ninyo, but you still feel emotionally fragile. Sa mga breadwinner, kayo yung nagdadala ng pamilya, kayo yung nagpo-provide. Not just financially, but emotionally. Pero deep inside, you are burning out. Sa mga nagtatrabaho, present ka sa trabaho, active ka sa ministry, binibigay mo yung best mo. Pero bakit ganon? Pakiramdam mo, wala namang gumagawa noon para sa'yo. Nagsiserve ka sa iba, pero hindi ka natutulungan ng iba. Maybe you're a volunteer or a church worker. Gumagawa ka every Sunday, pero ngayong linggo hindi mo alam kung meron ka pang energy to show up. Maybe you are single. You're trying to be content, pero deep down, hindi mo alam kung paano mo pa rin magpakalakas. At doon sa mga tao naman, na meron pong matinding pinagdadaanan sa buhay, bumalik na sa normal ang paligid, pero yung kalooban mo hindi pa talaga healed. Hindi pa talaga
magaling. Excited ka palaging pumunta ng simbahan kasi dito na pag-uusapan si God. Pero pag uwi mo sa bahay nyo, hindi mo makausap si nanay, hindi mo makausap si tatay. Kasi nasa loob kayo ng isang bahay, pero malayo kayo sa isa't isa. Kapatid, you're not weak because you're tired. Hindi ka mahina dahil pagod ka. Tao ka, tignan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po bang AI yan? Tao po yan. Kung umiyak po yan, normal po yun. Kung mapagod po yan, yes. Kung may mga pagkakataon na tataas yung boses niyan dahil sa sitwasyon na pinagdadaanan niya, tao po yan. Pero mga kapatid, kung napapagod po tayo, pwede tayo magpahinga sa ating Panginoon. Even humans used by God, even si Elijah, even si Moses, even si Jonah, even si Peter, lahat po ng mga ginamit ng Panginoon mightily, nakaramdam ng pagkapagod at nagpahinga sila. Ano common denominator? Nagpahinga sila sa presensya ng Diyos. Kung sila ginamit mightily, ikaw din gagamitin ng Panginoon mightily. Yes, may breakthrough, but it's okay na magpahinga. Amen? Si Elijah, na-outrun niya yung chariot. Naunahan niya eh. Habang yung karwahe umuulan, yung karwahe ni Ahab, anong ginawa niya? Tumakbo po siya. Na-outrun niya yung karwahe, pero hindi niya na-outrun yung kanyang sariling fear. And maybe, ang dami mo nang napagtagumpayan na pagsubok sa buhay at natatanong mo yung sarili, bakit ko to paulit-ulit na pinagdadaanan at nararamdaman? Bakit ko to paulit-ulit na nararamdaman? Sabi na ng Isaiah chapter 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. He gives power to the weak and strength to the powerless. Are you weak? Are you powerless? Hindi mo alam saan depende? Lapit ka sa Diyos. Are you looking for answers? Napapagod ka ba sa laban ng buhay? Lumapit ka sa ating Panginoon. Amen? Verse 4. Then he went alone. Sabi niya po natin, alone. And then he went alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die alone. Alam niyo po ba ang temptation malakas sa isolation? Di ba marami kang nagawang hindi maganda nung mag-isa ka? At marami ka rin naging desisyon sa buhay na palpak nung nagdesisyon ka lang mag-isa at hindi ka nagkonsulta sa ibang tao. Yung ibang desisyon mo mag-isa, yes, nakatsamba, maganda, pero lahat ng desisyon natin na hindi natin pinag-isipan mag-isa, palpak. At marami kang nagagawa na ikaw na nakakaalam mag-isa. At matindi ang temptation sa isolation. Kapag nakabukod ka, kapag walay partner mo at walang nakita sa'yo, mas matindi ang temptation. Huwag ka na magkunwari. Mas matindi ang temptation kapag mag-isa ka. Si Elijah, dahil yung servant niya, pinagpahinga niya, dahil mag-isa siya, he went alone and traveled all day. Why? Kasi naka-receive siya ng message from Jezebel. Dahil nanalo si Elijah doon sa confrontation niya between doon sa mga false prophets ni Baal, na-receive yun ni Jezebel, kwento lahat ni Ahab. Alam mo ba, Jezebel, pinatay na lahat ng mga propeta ni Baal. Nagalit ngayon si Jezebel. Ang ginawa niya, nag-send siya ng message kay Elijah, bukas din sa ganitong oras, papatayin kita. Now, tignan nyo. Kung talagang papatayin, si Elijah, hindi messenger ang papadala. Ang ipapadala, killer, warrior. May mga banta ba sa buhay nyo? May mga threat, hindi man death threats, pero may threat emotionally. May threat financially. May threat sa inyo yung school. May threat sa inyo si teacher. May threat si nanay o si tatay. May threat sa inyong paligid. You are surrounded by so many threats. Pero ba't hindi ka natutuluyan? Bakit hindi ka sumasablay? Kasi hawak ka ng Diyos. Pinili mong mag-isa, pero tignan mo you went alone. Pero gusto niyo ba ng katotohanan? Pinili mong mag-isa, pero alam mo hindi ka talaga mag-isa. No akala mo nag-iisa ka, hindi ka mag-isa, kasama mo ang Diyos. He is with you all along. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Di ba minsan bumubukod ka para mapag-isa? Akala mo mag-isa ka nung bumukod ka? Hindi.
Doon mo mas nakita na wala palang totoo sa buhay mo maliban sa Diyos. Amen? Napagod siya. Ano laman ng prayer niya na sabi doon? Next slide. I have had enough. Napagod ako. He said, take my life. Kaysa patayin ako nun, kunin mo na lang yung buhay ko. For I am no better than my ancestors who have already died. Kapares lang din ako nung mauna-una sa akin. Mahina lang din yung aking pananampalataya. Parang na-affirm ka sa klase, pero isang pagkakamali mo lang, balik ka na dun sa pakiramdam na mahina ka. Nag-sorry sa inyo yung partner mo, he said sorry, he's trying, pero sa loob mo, takot ka pa rin na maulit lahat. Maybe you're a provider in your family. You're finally doing better. Pero still, pakiramdam mo, hindi pa rin enough yung napoprovide mo para sa pamilya. Sa trabaho, you got promoted. Na-promote ka nga, pero tumindi lalo yung pressure. Maybe the church is growing, but you're shrinking inside. Sumagot ang Panginoon sa pananalangin mo. Pero sumagot ang Diyos hindi dun sa way kung paano mo ini-expect. Maybe matagal kang nawala sa Diyos, and you came back to God, but you still feel distant. Dahil sobra siyang napagod, anong ginawa niya? Gusto niya magpakamatay. Gusto niyang kunin ng Panginoon yung kanyang buhay. And I don't know who is this for. Pero alam niyo mga kapatid, ako po, gusto ko pong sabihin sa inyo, na sa mga pagkakataon, na kung maisip niyo man at dumating sa pagkakataon, alam niyo po yung mga suicidal na tao, kung meron na po kayong kilala, palalahanan niyo po sila. Ipakita niyo po sa kanila yung value ng buhay. Alam niyo po yung mga suicidal na tao, hindi naman po talaga nilang gustong patayin yung kanilang sarili. Gusto lang nilang ma-end yung pain na pinagdadaanan nila. Pero hindi ko alam kung para po kanino to. Pero kung ikaw yung tao na sinubukan mong bawian ng buhay yung sarili mo, huwag mo nang uulitin. Bakit? Meron ng Jesus na namatay at muling nabuhay para sa'yo. Sapat na yung kamatayan ng Diyos para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, alam ko sa tindi ng pagsubok, naisip mo na yan. Mawala na lang kaya ko, pero huwag mong susukuan nanay. Tatay, huwag mong sukuan ng pamilya. Kuya, huwag mong sukuan ng iyong pamilya. Ilaban mo ang iyong pamilya. Fight for your family. Nakakatakot, nakakaduda, pero ilaban mo sa pananalangin. Ilaban mo ang iyong pamilya. Amen? Dahil kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Anong sabi ng Psalm 77 verse 11? But then I recall all you have done, O Lord. Sabi niya po natin, recall. Most of the time, ang nare-recall mo, hindi yung mga pangako ng Panginoon. Kapag dumaraan ka sa pagsubok, ang nare-recall mo, paano ka babagsak? Paano magkukulang? Ano na yung isip mo? Paano kung hindi mag-work? Pero sabi ng author ng Psalm 77 verse 11, but then I recall all you have done, O Lord. I remember your wonderful deeds of long ago. Alam mo, may mga pagkakataon sa iyong buhay na walang ginagawa ang Diyos sa iyo ngayon, pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginawa na kahapon o noong nakaraan. Kung merong ginawa ang Panginoon noon, meron din siyang gagawin sa iyo ngayon. Pastor, wala namang nangyayari. Nagpe-pray ako. In-invite ako ni Ma'am Benifer, umattend ako ng simbahan. Pang-apat na Sunday ko na, pray ako ng pray, pero wala pa rin nangyayari. Mag-pray ka pa rin. Manalangin ka pa rin. Magbasa ka pa rin ng Biblia. Huwag mong titigilan sa paghingi. Bakit? Kasi yung timing ng Diyos sa timing mo magkaiba. Ang timing mo gusto mo instant. Si Lord meron siyang due time and season. Ano mas perfect? Timing mo o timing niya? Siyempre, timing ng Diyos. Sabi ng Isaiah, yung thinking ng ating Panginoon, His thoughts are way higher than our thoughts. Yung thinking ng ating Panginoon, mas mataas siya at mas magaling siya sa iniisip mo. May mga pagkakataon sa ating buhay na kaya ka sumasablay, inuunahan mo ang Diyos. Ginagawa mo sa sarili mong paraan. Shortcut mo at gusto mo instant. Pero alam mo ba, kaya minsan dinidelay ng Panginoon yung mga bagay na hinihingi mo. Kasi baka pagka binigay niya, yumabang ka. Kaya ang unang inaayos ng Panginoon, karakter. Pinaghihintay ka, ginagawa kang pasensyoso, ginagawa kang punong-puno ng pananampalataya para pag dumating yung pinagpe-pray mo, ma-realize mo, hindi dahil sa iyo yan. Dahil sa Diyos yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
Verse 5 na. Then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, ang prayer niya, Lord, take my life. Pero anong ginawa ng angel? Gutom lang yan. Ikain mo lang. Sabi mo sa katabi mo, ikain mo lang yan. Tignan mo ha, kung pag-aaralan natin mabuti, ano yung sinasabi ng verse na, tignan nyo ha. May mga pagkakataon sa ating buhay, nag-iisip ka ng sobra, nag-overthink ka, o may battle ka sa pag-iisip sa iyong mental health. Pero tignan mo yung Bible, napaka-full of wisdom ng Biblia. Yes, may consultation. Yes, may therapy. Pero ang ginawa ng Bible, anong remedyo ng Panginoon? Natural remedy. Kain sa katulog. Natulog, nagpahinga, ginising, kumain. Hindi tinatanggal ng Panginoon yung natural na remedyo doon sa pinagdadaanan natin. Kasi alam nyo, ganito po, ano? Ito naman, ako naman po ay advocate po ako ng mental health. Isa ako sa magsasabi sa inyo na ako po, 2024 was my darkest year. Alam po ni Ate Eunice yan. Pero ang dami po kasi napapanood sa social media ngayon na konting kibot lang, mental health na. Halimbawa, yung magulang, inutusan nyo yung anak nyo, ayaw mag-urong. Ang interpretation na minsan doon, ng ilang mga kabataan, hindi yung mga kabataan nandito, yung mga wala dito, no? Kasi mababait po kayo eh. Pero ibang mga kabataan, halimbawa, yung inutusan yung magulang magugas ng pinggan. Kapag inutusan ng magulang yung anak na magugas ng pinggan, para doon sa anak, mental health na yun. Trauma na yun. Si nanay, hindi ako paborito, inutusan ako. Nako, andyan po ba anak nyo? Ha? Kumbaga, ako po, yung mental health kasi, ganito yan. May physical health, nagkakasakit ka physically, nagkakasakit din tayo emotionally, mentally. Yun po yun eh. Pero alam nyo po mga kapatid, wag natin agad i-connectan na about sa mental health yon. Wag naman agad. Kasi alam niyo po, sa dami ba ng pagsubok na pagdadaanan natin, lahat ba agad tungkol sa mental health natin? Yes naman, naniniwala ko, may kinalaman yun sa natural na pamumuhay po natin. Pero alam nyo, may mga pinagdadaanan tayo sa ating buhay na kaya natin nararanasan yung consequence. Kasi sino may kasalanan? Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw lang din. Di ba? Isisisi natin sa iba. Tapos hahanap tayo ngayon ng motivational video sa Facebook na mag-feed dun sa nararamdaman natin. Para ma-validate yung feeling natin. Sabi dun sa napanood ko, my feelings are valid. Alam mo, bago ka pumunta sa social media, basahin mo muna yung salita ng Panginoon. Ito pinaka-valid na magsasabi, ito talaga validator natin. At yung validation natin, anumang sabihin ng iba, nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen? Your feelings are valid. Okay niyo po na maramdaman yan. Okay po tayo mag-alala. Okay po na makita natin yung ating sarili na tayo ay kulang. Pero sa gitna ng kakulangan, hindi ko po sinasuggest, of course, na huwag kayong maghanap ng circle, ng someone na pwede nyo mapagkukwentuhan. Kasama po yon sa healing process. Kung kayo po yung tao ngayon na seriously or maybe diagnosed with that issue, I'm with you. Naintindihan ko po kayo. At magiging avenue po itong Gia Kabanatuan para po makinig sa inyo. Pero si Elijah, nung gusto niya lang kunin yung kanyang buhay, anong ginawa ni Yahweh? Binigyan ng pagkain. Binigyan ng pagkain. Kaya yung katabi nyo mamaya, bibigyan kayo ng pagkain. Kasi nakita niya kung gaano kayo kalungkot ngayon. Praise God. The next verse, sabi dun sa Psalm 34 verse 4. I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. I prayed to the Lord, and He answered me. Tanong, Pastor, bakit walang sagot ang Panginoon? Pwede bang tanongin ka rin? Ang sagot ko naman, tanong din. Nag-pray ka na ba? Naghihintay ka ng sagot, wala ka namang prayer. Lord, bakit wala kang ginagawa sa aking buhay? Nag-pray ka na ba? Tanong mo sa katabi mo, nag-pray ka na ba? Pray muna bago answer.
Ang gusto kasi natin agad, sagot agad ng Panginoon, hingin mo, knock and it will be given. Ask and it will be given to you. Humingi, kumatok tayo at humanap dahil tapat ang ating Panginoon na ibibigay niyo ang ating mga pangailangan. Kaso ang problema, may sagot sana ang Diyos, hindi ka naman nananalangin. Pray to the Lord and I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. From all my fears. Alam niyo, si God, nung si Elijah ay nasa pinakamababang estado ng kanyang buhay, si Yahweh, hindi niya sinenda ng Bible verse si Elijah. Hindi siya nag-preach kay Elijah. Ano binigay niya? Tinapay sa katubig, tapos pinatulog niya po. Why? Because healing doesn't always start with a sermon or a preaching. Alam niyo po, kung gusto po talaga natin gumaling yung ating kalooban, nagsisimula po yan, of course, in silence and surrender. Kanino? Sa ating Diyos. Amen? Tignan niyo po. I will end with this. Si Elijah, natakot po siya, ang kanyang source ng fear ay hindi si Jezebel. Ang source ng kanyang takot, sino po? Yung sarili niya. Hindi naman talaga sila Ahab o sila Jezebel yung dahilan kung bakit siya natatakot. Natakot siya nung siya'y mag-isa. Nakapag-isip siya ng hindi maganda nung siya'y mag-isa. Maybe you are winning in public, but crying in private. Nililid natin yung iba, but we are breaking silently. Sumusunod tayo sa ating Panginoon, pero naiisip natin, Lord, bakit ganun? Wala pa rin akong lakas. Hindi ko pa rin alam kung anong dapat kong gawin. Pero anong sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 11, verse 28? Come to me, all you are weary and carry heavy burdens. Anong sabi ni Jesus? And I will give you rest. And I will give you rest. Kayo po ba ngayon yung nanay or tatay o tao na napapagod na? Yung iba po kasi, alam niyo po yon, isang bagay na natutunan ko sa pag-serve kay Lord, huwag kang magkunwaring malakas. Sabi mo sa Panginoon, Lord, napapagod talaga ako. Napapagod talaga ako. Napapagod na ako umintindi. Napapagod na ako makinig. Napapagod na ako masigawan. Napapagod na ako magtrabaho. Napapagod na akong ilaban yung pamilya. Napapagod na ako mag-remind. Napapagod na ako. Sabi mo yun sa Panginoon. Sa ibang tao, yung pagod mo, baka hindi nila pakinggan. Pero ano sabi ng Panginoon? Come to me, all you are weary, and tired, and grieving, and exhausted, and hurting, and doubting. Sa lahat ng maraming tanong, lumapit tayo sa Diyos. Ano sabi niya? And I will give you rest. Maybe you're still tired, kapatid, but you're still chosen. Maybe you're broken, but you're still called. Maybe you feel empty, but you're not alone. Alam nyo, nararamdaman natin, nasasabi natin, Lord, I'm no longer okay. Pero ang ating Panginoon, He is always available. At nandyan palagi ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Kung tapat ng Panginoon noon, tapat siya ngayon. I will end with this story. Malamang sa palaya na share ko na po ito. 2018, kasi kami po, andyan po yung tatay ko. Simple lang buhay namin, mahirap lang po kami. No, mahirap lang po kami. Sa mga taga-Palayan, kilala po kami. Simple lang po kami. Mahirap lang po yung buhay namin noon, no? Sa pagpapala po ng Panginoon, pagsisikap, pinagpala ng Panginoon. Pero 2018, naalala ko po, in-invite ako Pastor Stephen sa
summer camp nila sa Bulacan. Pastor Stephen Prado. 2018, wala pa po kaming kontador ng tubig. Nakiki-connect lang po kami. Meron po kaming host, nakakonect lang po dun sa tita namin. Tapos yung host na yon, dun kami nag-iigib ng tubig. Mula po nung lumipat kami, doon hanggang pong 2018, wala po kaming sariling tubig. Nakiki-share lang po kung sa baga. Naranasan nyo po ba yon? Nakiki-share lang kayo ng tubig, nakiki-share kayo ng kuryente. Ganun po kaming walang financially. Now, nung nakapasa pa ako ng board exam, nagtrabaho, alam nyo po, nung in-invite ako ni Pastor Stephen doon, nag-preach po ako doon sa camp ng mga kabataan. After po nung camp, si Pastor Stephen masyadong so generous. Sabi niya, itong si Vince, ginamit niya ng Lord para sa atin. Now, after po mag-preach, meron pong inabot sa akin, love gift. Tapos po, yun, mga barya, mga barya, kasi daw po, galing doon sa mga kabataan. Sabi niya, hindi ko na binuo. Ito na yung love gift namin para sa'yo. Ganyan. Isa sa natutunan ko ng mga panahon na yon. Alam niyo po, wala po kaming tubig. Pag-uwi ko sa bahay, yung pong love gift na yon, binigay ko kay mama. Sabi ko, Ma, is it sa late mama ko? Pakabit na tayo ng kontador ng tubig natin. Bakit? Meron akong love gift nag-mission ako sa Bulacan, kila Kuya Stephen, tapos may binigay sila sa akin. Yun yung pampakabit natin ng kontador natin ng tubig. Very remarkable yung story sa akin na yon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung pong time na yon, kaka-start 2019, kaka-start ko lang din magtrabaho sa Good Sam. Nag-leave po ako noon para lang po makapunta doon. Kumbaga, alam po na mga nasa private yan, hindi ko gaya sa public, no work, no pay. Wala pong, kung hindi ka pumasok, hindi ka po susweldoan, hindi po mababayaran. Pero nung pong panahon na yon, isa pong na-realize ko, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi po kami gumastos ng sarili naming pera. Meron po nag-provide para sa amin. Hindi alam ni Kuya Stephen yon, up until now, na yung love gift, ginamit ko, baka ngayon, kapag in-upload to sa YouTube, kung nanonood siya, malalaman niya na. Pero hindi niya alam, the way kung paano niya ako binless, nakatulong yun para sa aking pamilya. Pero isang bagay pong na-realize ko, mga kapatid, tapat ang Diyos. Kapag walang-wala ka na, kumapit ka sa Panginoon, gagawa siya ng paraan para sa atin. Gagawa siya ng paraan para sa atin. May pananampalataya ka sa Panginoon, isama mo dun sa diskarte mo, merong gagawin sa iyo ang Diyos. Mabuti ang Panginoon. At dahil po yung pa rin ate, Pops, yung pa rin ba kontador natin noon hanggang ngayon? Ayun pa rin. 2025 na. Mabuti ang ating Panginoon. Palakapakan natin ng Diyos. Kasi po ng mga panahon na yon, may share ko na lang din sa inyo, challenging po noon yung YWAB. 2019, 2018. Zero ang YWAB Palayan po noon. Walang kabataan. Pupunta ako ng Kamanaba para mag-encourage ng mga kabataan, pagpaliko ng Palayan, struggling yung ministry. Paano gagawin ko doon? Pero alam niyo po, every time na alala ko yung story na yon, faithful ang Diyos. Kasi salamat sa Panginoon, hindi niya kami sinukuan. At unti-unti, nag-grow yung YWAB Palayan. Nakaalis na po kami hindi ko masabi si Arvin, kami ni Labi Pati sa YWAB. Mabuti ang ating Panginoon. Bakit ko po ito share sa inyo? Maybe meron kang pinagpipray ngayon sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Hayaan mong sorpresahin ka ng Diyos. Huwag mong gawan, meron kang diskarte, yes. Pero bago mo gawan ng diskarte, isang guni mo sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba tong diskarte ko na to? O hindi? Kasi kung hindi, wag mo nang hayaan na ituloy ko. Pero kapag nag-match yung purpose mo sa purpose ng Diyos, mangyayari po yon. Even when you're not okay. Even kahit wala pong nangyayari. Even in the silent seasons, meron pong gagawin ang Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin.